fam, welcome back to another vlog. So today ay official nang magsa-start ang ating Vlogmas 2025. And nandito tayo ngayon sa Dubai International Airport as we're having a 3-hour layover for our flight to Germany. And fun fact lang fam, no, bago tayo mag-start, alam nyo ba na karamihan sa mga Christmas traditions na alam natin ngayon ay actually nanggaling pala sa Europe? The Christmas markets, Advent lights, and even the Christmas tree, lahat pala yan nanggaling sa Germany and nearby countries. Kaya perfect timing fam, kasi for this Vlogmas 2025, naisip ko naman na i-visit natin ang mga Christmas markets sa Europe. Alam niyo fam, pinag-isipan ko maigi ito, no, kung saan tayo pupunta for Vlogmas 2025 kasi ang ganda nung naging traction ng ating Central Asia vlogs, Vlogmas 2024 natin. Kaya sabi ko ngayon, gusto ko ng something na related sa Christmas pa rin, Winter Wonderland, maka-experience tayo ng snow. Also, gusto ko na yung destination na pupuntahan natin is something na gusto ko talagang puntahan. And itong mga Christmas markets in Europe na ito fam, matagal ko ng pangarap ito. Napapanood ko na ito sa mga ibang videos pa before. Nakapagbasa na ako ng mga ibang vlogs pa about these Christmas markets. And ang laki talaga ng fascination ko about Christmas markets sa Europe. And ngayon, I'm so happy na magagawa na natin siya for this Vlogmas 2025. So for 17 days, iikot tayo sa Germany, Austria, and Switzerland. So nag-research ako fam ng mga magagandang Christmas markets na i-visit sa Europe. And namili ako no, ng mga ilan sa mga markets na pupuntahan natin along this journey. So ang focus natin dito ay more on the Christmas markets, and on the side magbe-visit tayo ng mga sikat na spots doon sa mga cities and countries na pupuntahan natin. So magsisimula tayo fam sa Munich, Germany, and then tatawid tayo ng Nuremberg, Dresden, and then magko-cross country tayo to Austria, magve-Vienna tayo, Salzburg, Innsbruck, and then tatawid ng Switzerland, pupunta tayo ng Lucerne and Zurich. O diba, mahaba-haba yung journey natin fam, 17 days ito, and excited akong i-share sa inyo lahat ng mga Christmas markets na pupuntahan natin. So ready na ba kayo fam? Ihanda nyo na yung mga hot chocolates niyo and samahan nyo akong mag-explore ng mga Christmas markets dito sa Europe. So bago tayo tumuloy sa vlog na to, balikan muna natin yung mga ganaps natin mula sa Pilipinas papunta dito sa Dubai. Hello fam! So 6:45 na ng gabi ngayon and papunta na tayo ng NAIA Terminal 3 for our flight to Munich. So kasama natin ang buong mga cousins, ihahatid nila tayo sa airport. Yan si baby, ang mga kas. Yan si brother-in-law, ang ating kasama for the driver. So mga cousins natin ngayon ang maghahatid fam, no, papuntang airport. Kasi galing tayo kina Mers, nag-celebrate tayo ng birthday niya. Dahil birthday ni Casmers tomorrow. Batiin natin si Casmers ng happy birthday. Yan, happy birthday Casmers. Birthday niya bukas, pero nag-advance celebration na today. Anyway, magda-drive-thru muna tayo dito sa Starbucks fam. Pili tayo ng kape para sa mga cousins before we head to the airport. Okay fam, nakababa na ako. Ayun na sila. Nagising si baby sa umiiyak, kumahabol kay tito niya. Ano ba yan? Ang hirap umalis, yun talaga ang dilema, no? Lalo na kapag may bata ka sa bahay, hahabol talaga siya. Ayun, umahabol siya sa akin, umiiyak. Ay ako, ilang days pa naman tayo fam? 18 days tayong mawawala, no? Anyway, tatawag-tawag naman ako everyday. Halika na, pasok na tayo. So ito na ang situation ng NAIA Terminal 3. So nagbayad na rin ako fam ng travel tax online. Kasi yan nung haba ng pila dito sa airport. And ang airline natin ngayon ay Emirates. First time natin fam nalilipad via Emirates, kaya excited din ako. So ang flight natin is Manila to Dubai, tapos may 3-hour layover tayo sa Dubai, and then Dubai to Munich, Germany. Okay, nakapila na ako for check-in. Ngayon fam, pakita ko sa inyo yung bag na dala ko. Kasi alam nyo, siniksik ko lahat ng gamit ko sa isang maleta. Una nga naisip ko magdala ng 2 malaking maleta para magkasya lahat ng mga gamit natin, jackets, damit. Kaso naisip ko, maglilipat-lipat kasi tayo ng city and country. Baka mahirapan tayo maghila ng maleta kung 2 yung hila-hila natin. Tapos mag-vlog pa ako, diba? Baka maging challenge, kaya siniksik ko talaga lahat sa isang maleta.
So, ito yung Samsonite luggage natin. Tapos, in-extend ko na siya. Punong-puno na siya. Tapos, ang hand carry ko is itong backpack natin from World Balance. Tagal na nito, no? Tignan nyo, tibay pa rin, no? Yung mga stitches niya, intact pa rin, no? Ayan, fam. OG backpack natin to. Ngayon lang ulit natin ginamit. So, yun lang ang hand carry ko. Tapos, itong neck pillow. Tapos, ito for check-in. So, yan lang ang gamit natin. 18 days. Alright, got our boarding passes. Ayun na, naka-backpack na tayo. Yan lang ang dala natin hanggang Munich na. So yung bagahe natin diretso na fam sa Munich. Hindi na natin kailangan mag-pick up ng baggage sa Dubai. Ngayon, pasok na tayo ng immigration. Alright, dito na ako fam sa ating boarding gate. And sobrang saglit lang din yung immigration, no? So 11:30 ang flight natin going to Dubai. Nasa around 9 hours pala yung biyahe natin papunta doon. Then pagdating doon, may layover tayong 3 oras bago tayo lumipad ulit papuntang Munich. So yung Dubai to Munich na flight natin, around 6 hours and 45 minutes. So, matagal din, no? So, ngayon, nagabi naman yung flight natin to Dubai. I'm hoping na sana makatulog tayo ng masarap sa eroplano para may pahinga talaga tayo, no? So, yeah, that's it. Update ko kayo sa magiging flight natin. Again, first time natin lumipad ng Emirates. Kaya, excited din ako. And share ko na lang din mamaya kung ano pa yung mga magiging ganap natin. So, search ko na sa Google. Wala naman tayong kailangan na i-accomplish doon sa Germany, no? Wala silang online arrival card or anything. So, all good naman na tayo. Pagdating din sa Dubai, wala rin tayong gagawin. Kailangan lang natin mag-transfer sa susunod na gate natin. Bagahin natin, diretso na ng Munich. Alright, nandito tayo from sa seat natin. Sobrang hinihinaan ko lang yung boses ko. Kasi syempre, ayaw natin maki-stall sa mga katabi natin, diba? So, pakita ko sa inyo yung seat natin. So, ang seat natin ay 42C dito sa economy. Ayan, so ang flight natin ay EK335. So, may in-flight entertainment naman sila. Movies, TV, podcast, music, meron din. Tapos, meron tayong USB port dito para makapag-charge. Yan, meron din tayong pa-blanket and headset. And then, meron din pillow. Pero may dala naman akong neck pillow just in case. So thank you for your cooperation, enjoy the flight and the amazing service, and I'm going to talk to you later. Hello fam, so update. We've been flying for about 7 hours already. Time check, 6:40 na Manila time. So 11:30 tayo umalis, diba? So parang mga 7 hours na tayo nakalipad. So in 2 hours, lalapag na tayo ng Dubai. Malapit na. Ngayon nakatulog ako. Parang 3 beses yata ako nakatulog. Kasi pagising-gising din, diba? Pero at least feeling ko mahaba-haba yung naging tulog ko ngayon. Anyway, nag-serve na sila ng breakfast. Pakita ko sa'yo. Ito yung flight info natin. Tapos, ito yung breakfast. Chicken yan. May option naman na parang eggs and sausage. Pero, pinili ko yung chicken. So, meron tayong dinner roll, may fruits, may yogurt, may water, and coffee. Let's eat. Okay, so pinasok ko yung isa sa mga toilet nila, fam. Pakita ko naman sa inyo ang toilet ng Emirates. It's clean, malinis naman. Tapos may toilet seat, okay. Meron tayong hand and body lotion dito. And perfume, very nice. Tapos may soap and water. Then mirror dito, ayan. Tapos mirror pa dito sa kabila. Okay, dito na tayo, fam, sa Dubai. Go, baba na tayo.
So time check, alas 5 na ng umaga dito sa Dubai. Manila time, alas 9 na ng umaga. Kasi ang Dubai is 4 hours behind Manila time, diba? Ngayon, magta-transfer tayo papunta sa ating next gate. Ngayon, naka-display naman dito yung connections. Gate C20. Ayan siya, yung 840 to Munich. Tara, let's go to our gate C20. So, alas 5 ngayon sa Dubai. 7:40 ang boarding time natin. So, meron tayong 2 hours and 40 minutes na layover. So, ito yung transfer information. Oh, dito tayo sa Sea Gates. Up to 20 minutes daw. Let's go! Ito na ang departures area ng Dubai Airport. Ayan o, may garland. So, may shopping na dito. Ang ganda dito, fam, kasi puro shopping, oh. Tapos, alam nyo, ang dami mga Pinoy, nakakatuwa. Grabe dito. Alam mo yung magle-layover ka lang, tapos pupunta ka sa next destination mo. Pero pwede ka nang mamili ng pasalubong agad, oh. Gifts from Dubai, mga chocolates, may patchy. Dami mong mabibili. Sarap pala mag-layover dito sa Dubai. Meron ding mga bags. Paleta. Ayan, Samsonite, American Tourister, Delsey. Tapos may Lacoste pa sa kabila. Oh, shopping. Alright, so yan ang mga ganaps natin kanina. Nandito na tayo ngayon sa Dubai International Airport. Andyan lang yung gate natin. 8:40 ang flight natin. Going to Munich, Germany. Alright, dito na ako sa ating boarding gate and alam nyo, ang laki nung airplane natin. A380. First time ko makakasakay nung A380. Kaya excited din ako. Yung sinakay natin kanina is Boeing 777, no? Ngayon, A380 tayo. Ayan, ito. Ayan, that's our plane. So yung A380, ito yung may dalawang palapag na airplane. Grabe, ang laki, no? Wow. So ito na yung flight natin to Munich, Germany. Alright, halika na fam. It's time to board the plane. Manila time, 12:25. Hindi ko pa ina-adjust yung relo ko, no? Manila time pa din. Ayan. Let's go! Goodbye, Dubai! So, pumasok muna ako dito sa toilet. Ang ganda ng toilet nila, oh. May sanitary napkin, facial tissue, may aircon din dito, may saksakan, no drinking water, paper towels, tapos meron ding perfume and body lotion. Hi! Ayan, oh, may Emirates pa dito. Ang ganda. So, dito tayo sa banda sa likod nakaupo. Tapos, ito yung hagdan paakyat dun sa second floor. Ayan, oh, ang ganda, no? Ayan, dito na tayo, fam. Around 6 hours yata yung biyahe natin, no? Papuntang Munich. So, komportable naman yung seat. Pero nagugutom na ako kasi mag-aalauna na ng tanghali. Manila time. Dito sa Dubai, umaga pa lang. So, ang dating natin sa Germany, parang 12:30 ng tanghali. So, sakto lunch. Sana makatulog ulit tayo. Kasi kanina sa Manila to Dubai, nakatulog ako. Ngayon, hopefully, makatulog ulit tayo. So, ito yung kanilang in-flight entertainment. Tapos, may remote. And then, may outlet din. Universal yung outlet nila. Tapos, may USB. Pinatong ko lang muna yung bag ko dito. Yan. So, ito yung plane natin. Okay, nag-serve na sila ng sandwich, toasted egg, and cheddar. Let's eat. Sarap. Hello fam, so nakatulog ako ulit. Nagising ako, nagsaserve na ulit sila ng food. Time check, Manila time, 5:45 na lang hapon. Pero Munich time sa Germany is 10:45, no, ng umaga. So yung Munich is 7 hours behind Manila. Kaya ang dating natin sa Munich tanghali. Pero sa Maynila, gabi na. Tagal ng biyahe natin, 20 hours. Anyway, it's time for lunch. Pakita ko sa inyo yung lunch natin. Beef naman tayo ngayon. Yan, meron tayong beef with mashed potatoes. Meron tayong salad. Ito parang dessert to, milk chocolate cake. Crunchy corn nibbles. Of course, ang ating dinner room. And then, meron tayong biscuit. Tapos may Gouda cheese. And ito binasa
nabasa ko kanina, chocolate. So yeah, tapos apple juice. Okay, malapit na tayo. Time to destination, 1 hour and 14 minutes. Nagilamos na ako, fam, and nag-freshen up na rin doon sa toilet. Ngayon, maglagay tayo ng ating moisturizer. Ito, nabili ko to sa Japan, Corel. Ayan. Intensive moisture care. Maganda rin to. Para siyang Neutrogena din. Pero ito, Japan brand. Gusto ko rin siya kasi ang lakas niya maka-moisturize talaga ng face. Ayan. Yan, pag sa mga malalamig na lugar, dinodoble ko yung moisturizer. Tsaka pag ganitong nasa airplane, di ba kasi, malakas makadry dito. Tapos alam nyo, fam, ang ganda talaga ng power bank natin. Kasi kahapon ko pa to gamit. Simula pa lang sa Manila to Dubai flight natin. Yan o, nakapag-charge na ako ng phone, ng camera. 70% pa rin siya. Ang ating Anker na power bank. Ayan. Diba? So kung gusto nyo rin ito, tag natin yung product sa baba. Welcome to Munich, Germany! Alauna na ng tanghali ngayon dito. Manila time, alas 8 na ng gabi. And 6 na oras na yung biyahe natin, no? Mula Dubai, papunta dito sa Munich. So ngayon, labas na muna tayo. Immigration, tapos pick upin natin yung baggage natin. Ang temp pala ngayon sa labas ay 4 degrees Celsius. Malamig! Ayan, so ma-register tayo dito. We're gonna scan our passport and then yung boarding pass. Kukuhanan din ng picture. Okay na, pre-registration lang pala dito. So, magsascan ng passport, kukuha na ng photo, pati fingerprint. Alright, nakalusot na ako sa immigration, fam. Ganun lang kabilis dito. Ang hiningi lang sa akin is number 1, yung flight ticket pabalik. Number 2, tinanong ako kung ano yung mga countries na i-visit ko. Tapos pangatlo, tinignan yung first hotel booking. Yun lang. Tapos okay na, tinatakan na yung passport ko. Ngayon, andito na ako sa baggage claim area. Hintayin na lang natin yung bagahe natin. Okay, nandito na ako sa labas, fam, ng Munich Airport. Mabilis ko lang naman nakuha yung bagahe. Ngayon, nilabas ko na yung jacket ko kasi malamig sa labas. 4 degrees. Ito yung jacket na nabili natin sa Uniqlo sa Rome. Okay, ready na tayong lumabas. So for the essentials, fam, nagbook na ako ng eSIM sa Klook. Lagay natin yung screenshot dito. Around 2,500 pesos yung binayad ko. Europe eSIM siya. Gagana na siya sa mga countries dito sa Europe. For 20 days yung kinuha ko. Kasi 18 days tayo, diba? For euros, plano ko mag-withdraw ng kaunti. Although dito naman sa Europe, widely accepted yung mga card. Even yung GCash Visa natin, accepted dito sa Europe. Pero plano ko pa rin mag-withdraw kasi paminsan may mga pagkakataon na kailangan nating magbayad ng euros. For example, sa toilet, kailangan mo magbayad ng 1 euro, gano'n. So, mag-withdraw pa rin ako ng kaunti lang. Tapos, to go to the Munich City Center, nag-book na ako ng bus naman, no? Ilagay natin yung screenshot dito. Lufthansa bus siya, parang express bus siya. Mula dito sa Munich Airport, tapos papuntang City Center na. So, lagay natin yung screenshot dito. Andyan na rin yung price na binuko sa Klook. Okay, mag-withdraw tayo dito. The desired amount, 300 euros. Possible amount is 200. Okay. Okay, yan ang ginamit natin, ang ating GCash Visa card. Yan na. May euros na tayo. Okay, unang labas sa Munich, Germany. Wow, ang lamig. And usok check din. Usok check. Wow, ang lamig. Ang sarap. Nakikita niyo, fam, umuusok. Ngayon, hanapin natin yung bus stop ng Lufthansa bus. Okay, according to Google Maps, andun sa kabila yung pick-up point ng bus. So, I guess, kailangan nating pumasok dito sa airport at bumaba. Parang may daanan dito sa baba, papunta doon sa kabila. So, balik tayo dito sa airport. Ayan, dito tayo sa baba. O, diba? Ito lang ang dala-dala ko. At least, kaya ko pa makapag-vlog kahit na may dala-dala tayong luggage. Ayan, no, malaki pa pala dito sa baba eh. So, hanapin natin kung saan yung pick up ng ating bus.
Ayan, meron silang pharmacy. So, sinusundan ko lang yung signage. Ayan, may pa-bus. Actually, may option din na mag-train. Pero, mas pinili ko mag-bus para mas may view tayo. Ito na yung sa train, no? Yung bilihan ng ticket. Ayan, dito na pala pababa. So, ang tawag sa train nila ay S-Bahn trains. Ayan. So, kung magti-train kayo, pwede dito. You can also buy tickets here. Ayan, DB. Alright, nakita ko na yung pick-up point. So, dito sa München Airport Center, paglabas lang nung Munich Airport, may pick-up point ng LH bus dito. O yung Lufthansa bus na binook natin sa Klook. Ayan siya, oh. I guess yun yung may mga nakapila doon. So, tara. Tapos, ipapakita lang daw natin yung voucher natin doon. So, direct entry na siya. Alright, natuntun ko na yung bus stop fam. Nasa labas lang nung airport, no. Every 20 minutes pala nagra-run yung biyahe dito. So, itong stop na to is the München Airport Center. Sa labas lang ng Munich Airport. So, 2:30 darating yung bus. Ayan na yata. O, ayan na siya. Okay, let's go. Pakita lang natin yung voucher natin dun sa driver. Meron yata siyang scanner doon. Okay na fam, nakasakay na ako. So, iniscan ko lang yung QR code dito. May scanner yung driver. Then yun na, okay na. Ito na tayo. Okay, nasa 40 minutes yung biyahe natin mula sa airport. Nandito na tayo sa HBF or Central Station. Medyo mahirap bigkasin yung HBF. Tawagin na lang natin siyang Central Station kasi yun yung English translation niya. So mula dito sa Central Station, 7-minute na lakad lang papunta sa hotel natin. Excited na rin ako mag-explore. Ang ganda ng Munich! Wow! Yan na siya. So, ito yung parang city center area. Kasi Central Station siya. Andyan ang train station. Yung bus stop ng express bus nandito. Ayan na yung HBF station. O diba, ang hirap niyang bigkasin. So, ito yung mga trends nila. Tignan nyo kung gaano kalaki yung station, no? Tapos iba't iba yung trend. Wow, ang sarap. Ang dami nilang tinapay. Tapos ito yung Starbucks nila, oh. Halika na, lalabas tayo. O, diba fam? Imagine kung dalawang maleta yung dala ko dito. Good luck na lang. Ngayon nga lang, yung struggle na, oh. Ayan, oh. Lapit na tayo sa hotel natin. Okay, dito na tayo. So, dito na yung hotel natin. Ayan lang yung Central Station sa kabila. Ayan na yung hotel natin. Mark Hotel Munich. Katapat lang niya yung Mercure. Oh, nice. May Christmas tree na sila. Let's go. Check-in na tayo. Alright, ang ganda ng kanilang lobby. Oh. Kita tayo sa room. Yan, may patubig sila dito. Teka, inom muna tayo. Okay, nauuhaw. Ah, soda water. Soda water nga. Sarap. Let's go. First floor lang daw yung room natin.
Hello! Welcome to our hotel dito sa Europe. Wow, time check, 10:45 na ng gabi. Manila time. So dito ay 3:45. Kasi again, 7 hours behind tayo ngayon dito sa Munich versus doon sa Pinas. Okay fam, bigyan ko kayo ng quick room tour. Grabe, ang sarap no? Heater. Kay-heater na tayo no? So ito yung toilet. Wow, ganda, malinis. Here's the lavatory. Ayan, may dryer, toiletries. Okay, kompleto naman. Fresh towels. Tapos ito ang shower area. May rain shower siya. Okay. Patapos here's our toilet. Ayan, wala tayong bidet. Kasi usually yung mga hotel sa Europe walang bidet, diba? Ito ano to eh, heater to. Ayan o, mainit siya. Kaya nakalagay yung towel dyan, masarap after mo maligo. Mainit yung towel mo. So, fresh towels siya. Tapos, ito na yung room. Meron tayong luggage rack dito. Okay, table. Ano to? Libre ba to? I think so. Kasi nakalagay dyan eh, no? Ano to? Is it a wine? I think. Tapos, may Nespresso tayo. DeLonghi. Then, meron tayong TV. Yung TV nila, Samsung TV. So, baka meron tong mga Netflix, YouTube. Tapos, may pa-snacks dito, potato chips, upuan, tapos ito yung bed natin. Oh, nice. Ang sarap humiga. Tapos, ito yung cabinet natin. Yan siya. Safety deposit box. So, ayan ang quick room tour natin, fam. Again, ang name ng hotel ay Mark Hotel Munich. Napili ko itong hotel na to kasi sobrang close niya sa Central Train Station dito sa Munich, no? So, ngayon, wag na tayo magsayang ng oras pa kasi mag-alas 4 na. Mag-hot shower na muna ako, fam. Kailangan ng hot shower. Tapos, mag-ayos lang ako ng konti. Tapos, labas na tayo. Okay, ready na tayong umalis, fam. 4:23. Kabit natin yung phone ko kasi bumili ko ng strap para sa phone. Ayan. From Bavin. Lagay ko yung link sa baba kung gusto nyo rin. Para safe ang phone natin. Yan o, kailangan ma-strap mo siyang ganyan. Tapos, ayan na, katali na yung phone natin. So, iba-body bag ko lang siya. Ayan. Para yung phone, pwede ko siyang ibulsa. Tapos, ito ulit yung gamitin natin coat. Ayan, makapal to. From Uniqlo. Tapos, suotin natin to. Yan yung ating cute na beanie from South Korea kasi malamig. Ready to go? Okay, let's go. Okay, we're out. Time check, 4:30 na ng hapon. Tignan nyo, fam, padilim na dito. Nagtanong ako sa reception, no, kung paano pumunta dun sa Marienplatz. And, ayan, binigyan niya tayo ng map. So, traditional way tayo. Babaybayin natin yung sinabi niya. Although, nakita ko naman na sa Google. Pero iba pa rin kasi yung may gantong mapa kang susundan, no? Ang lakas maka-adventure. So, maglalakad lang tayo. Parang mga 20-minute walk papunta doon sa Marienplatz. Nandun ang main Christmas market ng Munich. So, mamaya, makikita natin. I'm excited! Woo! Let's explore Munich. Grabe, nakaka-excite. Hindi ko na pala dinala yung beanie ko kasi may hood pala to. So kung sakaling lamigin tayo, mag-hood na lang tayo. Tapos ang style ko is yung phone ko nakatago sa loob ng jacket. Tapos nakabulsa siya. Tingnan yung background natin. Ang ganda ng kulay, no? Grabe, ang ganda ng Munich. Ayan ang nilalakad natin. Grabe, ang bilis magdilim dito. 4:30 pa lang ng hapon. Ayan, may KFC din dito. Malapit na tayo. Ito na yung Old Town. Tapos, ayan, may tram din sila dito. Quick fun fact lang pala about Munich, fam, no? So, ang German name niya pala ay München. Kaya pala sa airport kanina, München Airport, no? So, yung München daw is derived from Old High German word na Munichen. Ang ibig sabihin ay by the monks. Kasi itong city daw na ito was founded malapit sa isang Benedictine monastery. Kaya siya tinawag na München. Tapos alam nyo, isang interesting fact pa pala about sa Munich. Sikat pala sila dahil sa kanilang Oktoberfest. So dito pala ginaganap sa Munich ang pinakamalaking beer festival sa Germany na dinadayo daw ng milyong-milyong visitors every year. Okay, ito na, patawid na tayo. So ito na yung start ng Old Town. Ayan. Sinabi nung staff ng hotel to eh. Ayan, magsisimula daw yung Old Town dito tapos lalakarin natin doon papasok. Excited na ba kayo? Ako'y excited na sa first Christmas market na i-visit natin dito sa Europe. Ay, ang sarap dito. Yan, tatawid tayo pa doon sa kabila. Actually, isang option nga daw na pwedeng gawin is sumakay ng S-Bahn, sabi doon sa hotel. Pero mas marirecommend daw niya na maglakad. Kasi oo nga naman, pag naglakad, mas marami ka makikita, di ba? Tapos maglalakad tayo papasok doon, papuntang Marienplatz. Yan o, may Starbucks din dito. Gloria Palace. Ayan na! Wow! Moonshare. Wow!
Ayan, meron silang Glühwein, yung mulled wine na sikat dito. May vice versa din. Try din natin yan mamaya. But yan, wow. Ito na talaga. Nasa Christmas market na talaga tayo ng Europe. Pero pauna pa lang to, fam. Wala pa tayo sa main Christmas market doon. Okay, diretso na tayo, fam. Ang ganda dito. So, shopping street din siya. Kita nyo, may New Balance dito. Tapos, may cute na fountain. Wow! Ayan, may Foot Locker, Levi's. Ito, ang ganda ng building, oh. Ano siya? Dates? Parang dates, no? Wow, sarap. May persimmon din sila. So, ito is isang malaking shopping building pala kasi may mga brands ako nakita sa loob. Parang mga luxury brands. Ayan, no, may Armani sa harap. Yan. Hala, ang ganda dito. Buti na lang naglakad tayo. Kasi sabi ng staff ng hotel, you can ride naman. Parang 2 stops away lang siya pag S-Bahn. Tapos ang baba mo, doon agad sa Marienplatz. Pero, ayun nga, maganda talaga maglakad. Lalo na pag first time mo sa isang lugar. I'm so happy. Thank you Lord na nandito tayo sa Europe ngayon. At magki-Christmas markets hopping ngayong Vlogmas. Ang ganda ng puno na to, oh. Yung mga little things ang i-appreciate natin. Yan ang Zara, Doc Martens. Ito, bilihan ng mga gloves. Beanie, bonnet. To keep us warm dito sa Germany. Dami nilang Nutella, oh. Oh, grabe, ang ganda dito. Hala fam, feel ko na talaga ang Christmas. Wow. Actually, ang dami ko nang gustong itry. Pero nire-reserve ko pa mamaya. Puntahan muna natin yung main Christmas market. The Christkindl Market dito sa Marienplatz sa Munich. Yun ang main. Sabi nga ni Kuyang hotel staff kanina, marami daw madadaan ng mga Christmas markets dito. Pero ang main ay nandoon sa Marienplatz. Ayan o, crepe. O diba? Favorite natin yan. Ang dami natin pwedeng itry. Bratwurst. Yan, isa din sa mga gusto kong itry yan. Wow! Ito naman ay Glühwein din. Yung mulled wine. Tatry natin yan pa mamaya. Grabe, manghang-mangha na ako. Una pa lang to, ha. Ang dami nating i-visit na Christmas market. Excited ako. Ito na ang Marienplatz. So kung nag-trend tayo, dito tayo sa area na ito, bababa. Alam nyo ba fam na ang Marienplatz has been the heart of Munich since its founding in 1158. Ganun na siya katagal. Kaya kami nakikita naman akong food dito. Ayan o, mga sausage. Ang sarap itry. Ito na fam, nasa likod na natin ng Christkindl Market or Munich Christmas Market. Alam nyo ba na ito ang isa sa pinakamalaking Christmas markets dito sa Europe? With roots dating to 14th century pa, no? And itong Christkindl Market dito sa Munich, ginagawa na ito dito sa Marienplatz since 1972 pa. Ganun na siya katagal. And ang maganda dito sa Christmas market na ito, fam, makikita natin sa likod ang New Rathaus or ang New Town Hall. So it's a neo-Gothic building, home to the city government ng Munich. Ganyan siya kaganda. Tignan nyo naman, fam. Pagkakita ko pa lang sa kanya, kinilabutan na agad talaga ako. Like goosebumps malala. As in, kasi Christmas market vibe, tapos makikita mo yung New Town Hall sa likod. Neo-Gothic style na building. Wow. Just wow. Halika na, ikutin na natin. Ay, ang ganda naman nito. Christkindl Market, oh. Ganyan siya. Yan siya nung sinaunang panahon pa. Wow. May kumakanta pala ngayon. Ayun, oh. May choir. Tapos andito pala yung malaking Christmas tree.
naman, naabutan pa natin yung mga choir. Lapitan natin yung kanilang malaking Christmas tree. Wow! Malaki ni kilabutan ako, fam. It's an actual Christmas tree. Wow! Grabe, goosebumps! It's an actual Christmas tree. No? Parang naiiyak naman ako. Oh, it's an actual Christmas tree. Wow. Wow, grabe. Ang saya dito. Ngayon, mag-try na tayo ng food. Ang cute. Mga gingerbread. Wow. Grabe, ganito pala yung Christmas markets dito, no? As in, they really go big pagdating sa Christmas market. And tradition na talaga siya dito. Yung mga locals, nakikita ko may mga dala silang mga mugs. Yung mulled wine yon. Halika na, mag-try na tayo ng bratwurst. Grabe, ang lamig. Tignan nyo ka, usok check. No? Yan, no? Wow! Pilapin talaga natin. Saya na. Naghahanap na ako ng matatry nating food dito. Okay, ready na tayong kumain, fam. This is the Schwein Bratwurst. So, fam, sa trip na to, baka may mga mabanggit tayong maling pronunciation, ha? O, ayan. Please bear with me. Kasi yung mga words sila dito, mahirap i-pronounce. Kahit na sinesearch ko siya talaga. Pero syempre, hindi naman tayo perfect. Minsan or madalas magkakamali tayo sa pronunciation. So, please bear with me. Anyway, ito na ang ating Schwein Bratwurst. Pork sausage. Isa ito sa mga pinakasikat na pagkain dito sa Germany. Wow. Unang-una, napakalambot ng sausage. Melts in your mouth yung lambot niya. Tapos maalat-alat na juicy. Yun yung sausage niya. Ang sarap. Kaso, malamig na pala yung tinapay. No? Mainit yung sausage kasi niluluto talaga siya dito. Pero yung tinapay niya malamig na. And yung tinapay na kapartner pala niya, matigas. Sarap. Mumusok pa, oh. Okay, naubos ko na yung ating pork sausage. Ngayon, magta-try naman tayo ng Glühwein or ang kanilang mulled wine. Ang lamig. Hindi ko na ma-feel yung mukha ko. 3 degrees na ngayon dito. Ayan, dito tayo bibili ng ating Glühwein or mulled wine. Alright, here's our Glühwein. Ang ganda bumili sa kanila kasi may mug ka ng kasama. So may souvenir ka ng kasama. Ayan o. Munich Christkindl Market 2025. Ay, o diba? May souvenir pa tayo mauuwi. Ngayon, tikman natin ang kanilang Glühwein. Ay, sarap. Sarap. In layman's term or sa madaling salita, red wine siya na mainit. So, kumuha ka sa atin ng red wine tapos initin mo, ganon. Pero yung red wine nila dito, manamis-namis and hindi mapakla. Ngayon lang ako nakainom ng red wine na mainit. Kaya ang sarap kasi sa malamig na weather, di ba? So yung mulled wine pala, fam, tama nga, red wine siya, tapos hahaluan siya ng mga spices. Yung mga spices, may cinnamon, pwedeng may star anise, tapos nilalagyan din nila ng mga citrus fruits like oranges and lemons. So iniinit nila yung red wine, tapos hinahalo nila yung mga spices na ito. So yeah, kaya siya tinawag na mulled wine. So it's an alcoholic drink and traditional winter beverage talaga siya dito sa Europe. Most especially sa mga Christmas markets dito sa Europe. Lagi mo daw makikita itong mulled wine kasi gusto nila to. Mainit na wine siya. Sarap. Mga locals dito. Oh. So yan sila. Ang iniinom nila ay mulled wine. Tapos tambay sila dito sa Christmas market. Kasi naman, napakasarap tumambay. Tignan nyo naman yung view. Ang sarap lang. 10 euros pala tong mulled wine natin. May option naman daw na ibalik yung mug. Masarap ang init niya sa sikmura.
Grabe, ang sarap ng mulled wine. Naubos ko, fam. Binalik ko pala yung mug kasi naisip ko marami pa tayo visit na Christmas markets. Una pa lang to. Mahirap mag-add sa maleta kasi nga isa lang yung maleta ko, diba? Naka-refund ako ng 5 euros. So kung wine lang, 5 euros pala siya. Yung sausage, ang sarap din. Pero alam nyo, masarap siya sa kanin. Kung tayong mga Pinoy ang kakain, ha. Meron pa ako isang gustong itry dito. Yung pretzel naman. Grabe, iba talaga yung lamig dito sa Europe, no? Yung mga 3 degrees, sobrang lamig talaga, sinanunuot. Kumonti na rin yung tao. Parang ang peak time dito is yung 5:30 PM kasi may choir, may performance, ganyan. 7 o'clock na ng gabi ngayon, so mas kumonti na yung tao. Okay, naglalakad na ako pabalik ngayon, fam, and nakita ko na yung isa pang gusto kong itry, ang Bombstreetzel. Ayan, para siyang pretzel type, tapos may Nutella. Try natin. Okay, got it. Ayan, nakalimutan ko na kung anong banggit. Bombstreetzel. Ayan, tinapay siya, tapos kinuta ng cinnamon, sugar, and Nutella. Let's try it. Wow, this one, fam, napakasarap. Ang lambot ng tinapay, sobrang init. Tapos manipis lang siya. Ayan, oh. And then may Nutella sa loob. Sarap. Ano? I like it. Okay, fam, nakabalik na tayo dito sa ating hotel. Time check, alas 8 na ng gabi. Manila time, alas 3 na ng madaling araw. Kaya ramdam ko na yung antok. Pero sabi nga nila, diba, the only way to fight jet lag is wag mong tutulugan, no? Kasi pag tinulugan mo, wala rin. Ayan, mag-jet lag ka pa rin talaga. So yeah, ang saya no ating first day dito sa Munich. Actually, kahapon pa, parang first and second day na to, no? Pero isinama ko na lang siya sa isang vlog. Vlogmas day 1 na lang siya, no? Kasi yung first day naman natin is puro biyahe talaga. Ang haba ng binyahe natin, day over sa Dubai, tapos 6 hours ulit papunta dito sa Germany. And yeah, ngayon excited na akong matulog. Mabawi tayo ng tulog ngayon, no? And yung Christmas market, napakasaya. What a way to start our Christmas market journey dito sa Europe. Grabe, ang ganda ng Christkindl market dito sa Munich. Christmas market, tapos meron kang view ng neo-gothic style na building. Napakaganda, ang lamig, ang festive nung vibe. Yung mga locals talagang game na game sila, no, sa pag-explore ng Christmas market. Marami ring mga foreigners ako nakita, hindi lang mga locals, no? And sobrang na-enjoy ko yung mulled wine kanina. Yun yung parang highlight of the night. Kasi first time ko makatikim nun, mainit na wine siya. Ang sarap-sarap niya sa sikmura. Alcoholic siya, pero parang konti lang naman yung alcohol content niya kasi hindi naman ako talagang na-tipsy or whatsoever. Tapos, yung sausage, ang sarap, no? Na-try din natin yung sausage. And yung parang pretzel na may Nutella. Ayan. So, enjoy ko yung ating first Christmas market visit dito sa Europe, no? And sana na-enjoy nyo rin, fam. Again, marami pa tayong mga Christmas market na i-visit sa susunod na mga araw pa, no? So, tomorrow, dito pa rin tayo sa Munich. And i-visit naman natin yung ibang mga tourist spots naman dito around this area, no? Pero tomorrow ko na lang i-share yan. So, for now, i-end ko na muna itong vlog. Maraming salamat sa panonood nitong Vlogmas Day 1 natin. And sana na-enjoy nyo yung vlog and looking forward, no, sa mga pupuntahan pa natin dito sa Europe. So again, fam, kung nagpaplano rin kayo ng mga Europe trips ninyo and sa mga ibang countries pa, pwede kayo mag-book ng mga hotels and activities sa Klook, ha? Don't forget to use this code. Ayan, i-display ko dyan para makakuha kayo ng extra discount. So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media account na i-display ko dito sa screen. Also, fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang yung subscribe button dyan sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Vlogmas. Bye!